Okay, sige po. Mag-start na po tayo. Alas 7 na po mahigit. At puno na rin po ang bangka. Lalakad na po, lalakad na. Ayan, nakakatuwa naman po. Dadaong na. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi naman po. Ayan. Opo. Sino po natutuwa at hindi umulan? Ala. Ayan, opo. Ayun. So, matagal na rin po Tagaraw. So, alam po natin na marami na rin pong talagang gustong maging maulan. Kasi napakainit din po ng mga nakaraang linggo o buwan. Sobrang init naman po. Kaya parang gugustuhin na rin po natin na magkaroon talaga po ng ulan. Ayun. And ayun sige po, tayo po tayong lahat at tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dinako mo po kami, O Lord God, sa lugar na ito. Nandun na yung pag-iingat, yung kaligtasan, O Lord God. At Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa iyong presensya, Panginoon. Maging, Panginoon, yung desire na aming mga puso, O Lord God, na maka-attend, Panginoon, ng prayer meeting. At Lord, tunay nga pong patuloy kami humingi ng kapatawaran ng dakilang Diyos sa mga karumihan at mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban na aming nagawa, O Lord God. Patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan, O dakilang Diyos. God, hallelujah. Lord, tunay nga po, Panginoon, na naisin namin, Panginoon, dalangin namin na patuloy lang kaming magiging karapat-dapat, O dakilang Diyos, sa iyong presensya, sa iyong harapan. At sa gabing ito, tinataas po namin ang gawain ito, pinagkakatiwala sa iyo na ikaw lamang maitaas, O dakilang Diyos, ikaw lang mapupurihan, ikaw lang masamba, O Lord God. Salamat po na marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Palakpakan po natin Panginoon. Amen. Okay, let's worship po ang ating Panginoon sa gabing ito. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Sambahin po ating Panginoon sa pamamagitan ng ang awitin. Sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Let's continue to worship our God. For this love, Lord, thank you for the nail-pierced
hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yes, Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let's continue to worship our God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, yes, Lord, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a
Yes, O Lord, we worship you, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. Let's sing hallelujah to the Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your presence, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Ayan. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Okay. Oh, yun. Dadako po ulit tayo sa testimony sa magpapatotoo. At ako po'y naniniwala na meron po magpapasalamat sa ating Panginoon sa mga nagdaang araw. Amen po ba? Ayan. Sino po yun? Ayun! Ako, si Brother Ben. Ayan po, ang ating bago nakakasama tuwing prayer meeting. Ang una pong matapang at talagang handang-handa po na itaas ang pangalan natin Panginoon sa nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Sige po, tara po dito. Magdamay ko ba? Sige, para marinig mo kami. Sige. Sige po. Salamat po sa gabing ito na patuloy akong nakapunta rito, naka-attend ng prayer meeting. Gusto ko po sanang ibalik yung pasasalamat at papuri sa Panginoong Jesucristo dahil noon po kasing 2022, na-diagnose po ako na yung puso ko puro bara. Ang sabi po ng mga doktor, pagpunta ako ng heart center at magpa-treat din ako doon dahil yung doktora na tumingin sa akin sa ASEC, internal medicine lang ang hawak niya. Hindi naman sa cardiologist Nung umuwi ako ng bahay, ang naging kuwan lang ng puso ko halos 46 lang ang normal 64 Pero nung lumabas ako, unti-unting bumuti yung lagay ko hanggang sa inabot ng 54 yata. Paglabas ko, naalala ko yung sabi sa akin, nung nasa Davao kasi ako, lagi akong nakikinig doon sa mga preacher ng ibang bansa Kasi cable sa amin, wala ka namang mapapanood, kundi puro iyon Ang sabi ni Pastor Joseph Prince, kung maganda man yung gamot na inihahatol ng mga doktora, ng mga espesyalista,
pinakamagaling na panggamot sa tao, yung Holy Communion. Kaya paglabas ko ng ospital, halos 3 months or siguro mga 100 days pang mahigit, nagko-communion ako gabi-gabi. Kasi natatakdo sa isip ko na yung communion, yung kinakain natin tinapay, yan ang bread of life eh. Kaya hanggang nagtake ka ng bread of life, tuloy-tuloy lang yung buhay mo. Tapos, alam naman natin ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Nung matatapos ng 22, hindi na kasi ako bumalik ng ospital eh. Kasi puro gamot. Ang ininom kong gamot ay 11 piraso. Saksakan ng kamamahal. Unti-unti ko siyang binawasan. Hanggang nung dumating ang 2023, halos 2 gamot na lang iniinom ko. Tuloy-tuloy nga, napilit ako nung anak ko na magpa-check up ulit ngayon. Nung nakaraang linggo lang, nagpa-to the echo ko. Alam po ba niyo, lumabas doon sa to the echo ko? Clear na lahat, normal. Walang kabara-bara yung puso ko. Kaya dinabalik ko nga lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa Panginoong Hesus dahil totoo naman po yun. Kaya sa akin po, kung merong may sakit dyan, huwag po niyong kalimutan yung bread and wine para sa kagalingan natin. Ako po buhay na patotoo po ako na ang kagalingan na inabot ko, na punta sa akin, galing po sa Panginoong Jesucristo dahil naghinto po ako ng paghinto ng gamot eh. At saka natatandaan ko po, merong isang kapatiran dito noon dati. Bago po ako nagpunta ng Davao, pumunta po sa amin. Ang sabi po niya sa akin, Ben, masyado na akong may edad, yung diabetes ko, sobra na lakas. Sabi niya, hihintuan ko na ang pagkuha ng gamot, pagtitake ng gamot, paubaya ko na lang sa Panginoong Jesucristo yung buhay ko. Nung pumunta po ako ng Davao 2015 Nung mamatay po siguro kapakito, mga 2018 siguro yun o 17. Ilang pun taon ang inabot niya bago siya namatay, samantalang iniwanan niya yung paggamit ng gamot. Kaya ang Kristiyano po talaga, ang totoo po, sa may sakit tayo at sa wala, uuwi lang po tayo doon sa oras na tayo pinauuwi na. Kaya tayo po siguro, lagi na lang tayong magpasalamat sa Panginoong Hesus dahil ito na lang po naman ang maibibigay nating kapalit doon sa ginagawa sa atin ng Panginoong Diyos eh. Maraming salamat po at to God be the glory. Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay ng Brother Ben. Tunay nga na yung kagalingan nangagaling sa ating Panginoon. Talagang challenge po tayo, challenge tayo ni Brother Ben kung iinom pa ba tayo ng gamot o hindi na. Ayan, po. Sige po, ayun lang. Kumbaga, ang doktor talagang nandyan at niloob ng Panginoon na nandyan para makatulong sa atin. Okay, ayun po. At nandyan din po ang gamot para di po makatulong sa ating kalusugan. Amen po ba? Ayan, sino pa po ang susunod? Ayun, Sister Mayan. Maiksi lang po, Joke lang. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi nung linggo, umuwi kami pagkagaling dito, nakita kay kapatid ko, sabi ko, kumusta ka na ba? Okling po talaga tawagan namin dalawa. Tawag sa akin, Bisaya. Ako, ang tawag ko sa kanya, Okling kasi Duling. Sabi ko, kumusta ka na ba? Sabi ng bayaw ko, binangon. Hirap na siyang huminga. Nag-aano na siya, naghihiyaw na. Ngayon, naisip ko, sabi ko, ang prayer ko po kasi sa Lord, tulad ng tatay ko, bago siya mawala, Lord, sabi ko, kahit po yung end of paghinga niya, makakilala. Yun yung binibigay naman ng Lord. Kasi ang tatay ko, bago mamatay, nakakilala siya talaga sa Panginoon. Ngayon, yung kapatid ko, sabi ko, nasa end of na siya, ng parang rope, ganyan. Sabi ko, iniisip ko, Lord, time na ba to?
Noong linggo pag uwi ko, ayun nga, ganun yung sitwasyon na isip ko, tawagin ko si Sister Malu saka si Tita Este. Talagang first option ko po, pasensya na po kay Sister Beth, first option ko talaga kasi nung unang pumasok sa isip ko, si Tita Este saka siya. Kaso po, may gawain naman ng kabataan noon, hindi siya pumubra. Sabi ni Tita Este, ako na bahala, tinawag niya Sister Beth. Hindi naman po nagkakamali ang Panginoon talaga ng pipiliing ipadadala sa bawat pangyayari sa buhay natin, di ba? Dahil nasundo ko po sa makatuwid, pinag-pray niya. Maganda yung napakalinaw ng pagkaka-share ni Sister Beth. Talagang kahit ako, kumbaga parang matagal na ako Kristiyano, marirenew uli yung mga inyano mo sa Lord eh. Pag-uwi nila, medyo kala ko ako yung susunod kasi hiyaw na siya ng hiyaw. Hindi ko kaya yung nakakakita ko ng gano'n na para bang mamamatay na talaga na. Bumangon siya bigla, Diyos ko, kunin mo na po ako. Kunin mo na ako. Ayoko na, nahihirapan na ako talaga. Huwag kang magsisigaw. Manalangin ka. Humingi siya ng tawad. Talagang nakita ko naman na humingi siya ng tawad. Na kahit na nahihirapan siya, nagsalita siya. Nung hating gabi, sabi ko kay Ramel, umuwi na tayo at mukha namang maganda na lagay at nakatulog na. Sa makatuwid po, yung panalangin talaga na inilid ni Sister Beth sa kanya. Talagang yung heart ng taong nananalangin, naniniwala ako. Although ganun din naman Sister Malu, baka po ma-misinterpret nyo. Sister Malu ganun din. Ibig sabihin, yung time kasi na yun, si Sister Beth yung iniloob ng Lord na siya yung ipadala. Nakita ko yung heart talaga ni Sister Beth na pagpalat talaga yung puso ng tao, talagang sobrang linis. Naniniwala po ako talaga, di ba sabi nga, yung prayer of a righteous is powerful. Totoo po siya, di ba? Nasa Santiago yun, kung hindi ako nagkakamali. Sobrang, hindi ko pala chat si Sister Beth para ibalita yung magandang bagay na. Yung kapatid ko, mas malakas pa sa akin. Nakakasakay pa ngayon sa likod ng asawa niya sa tricycle. Kaya yun po yung gusto ko ipagpasalamat sa Lord. Yung biglaan, naman po, naghihiyaw na talaga. Kahit kami, natatawa kami ngayon. Pagka naaalala ko, sabi ko, Lord, talagang napakagaling ng prayer. Saka sabi ko nga sa kanya, yung pinagmumula ng sakit, dalawang bagay. Yung isa, talagang galit at kasalanan. Pangalawa, yung kapabayaan sa katawan. Pareho po yun. Nakasisigurado ako, parehong meron siya. Kapabayaan, tapos meron siyang galit. Nung time na yun, naniniwala ako na i-release niya. Yung pong kapatid ko na nakakahiyaman pong ibalita sa yung kapatid ko, hindi kami okay lahat. Ngayon okay na kami. Tapos yung kapatid kong isa na talagang sobrang galit ang nararamdaman niya, kinausap ko, utol, sa ganitong pagkakataon, dapat nagkakasundo na tayo. Sa awa at sa habag po ng Diyos, hindi ako nahihiya. Ako yung talagang pumunta ako sa kapatid ko, sabi ko, Lord, ikaw nakakaalam kung tatanggihan ako nito o hindi. Pero sa Diyos po lagi ang kapurihan kasi yung mga hiniling ko na yun tumanggap siya. Nasa kanya na po yun, di ba? Kung ipagpapatuloy niya kasi nailid ko na siya, naiano na namin siya nila Sister Beth at Tita Este sa Panginoon. Yung magpapatuloy siya na po yun. Siya na yung mag-aano sa buhay niya. Ngayon, yung maayos ko yung kapatid ko sa tulong at biyaya ng Panginoon, okay na po sila. Okay na sila. Yun yung isa ko pa pinagpipray. Mag-okay kaming lahat ng magkakapatid. Kaya salamat po sa kagalingan sa Panginoon. Salamat po sa ginamit niya ding tao sa panahon na yon. At salamat din po at okay na kami. Brother Joel, sorry nagtagal. Ayan ka pa. Ito, okay lang, walang problema. Sakto lang. Hindi mahaba, sakto lang. Ayan pa po, last na po. May habol pa po ba? Parang si Brother Van hindi, si Sister pala. Ayan, Sister Ana, ayan. Nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang ginagabayan niya rin ako dahil dun sa naging ko nga yung BP ko na napakataas talaga ng BP ko na yan. Pero awa ng Diyos, hindi ako na down dahil talagang siya ang gumagabay sa akin sa buhay ko. Talagang yung iba, mababa pa lang doon sa BP ko talagang na diba? Down na bumabaksak na. Kaya talagang pinatitibay talaga ako ni Lord. Kaya
punupurihan ko at pinasasalamatan ang Panginoon dahil sa ginagawa niya sa aking buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Nanay Ana. Okay. Wala na po, ano? Wala na. Next week naman po tayo. At dadako na po tayo sa salita natin, Panginoon. At ang gagamitin po bilang daluyan ay walang iba kundi si Brother Jose na nagmula pa sa bayan ng Bustos at maagang dumating. Yeah. Hello. Maraming salamat, Brother Joel. Maraming salamat din po sa mga tumayo dito kanina, nagpatotoo, at talaga naman po napakabuti ng ating Panginoon. No? Takuin, nahihirapan tumayo. Kanina pa ako nakatayo, kaninang alauna. Dahil marami activity po sa eskwelahan. No, kaya sabi ko kay Sister Lynn, dali na namin yung sasakyan dahil may kapag-motor. No? Alas 7:30 na rin po. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay aming pinasasalamatan sa gabing ito. Kami po iyong dinako sa lugar na ito ng malakas, walang anumang mga nararamdaman. Salamat din po at yung mga kapatiran natin ay narito lahat at kung mayroon man pong ibang paparating, ingatan mo po sila. Ang aming pong mensaheng ito ay nawa po yung mensaheng ito ay ikaw po yung mauna sa amin at ang bawat salita, bawat na aming bibigkasin ay mamutawi sa aming puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Medyo talagang pagka daw tumatanda, malabo na yung mata. Para kung ako bata pa, mas malabo pa mata ko sa iba dito. No? Talagang malabo na po talaga yung mata namin. No? Bali po, ang title po nito ay yung Ayaw na Ayaw Pag-usapan. Tungkol po sa kamatayan. Yeah. May mga iba po kasi yung pong pagka pinag-usapan na yung kamatayan, parang iniiwasan. Huwag mo na nga ikang niya, kaya aga-aga pa kamatayan na pinag-uusapan natin. Huwag mo nga ikang banggitin yan, sabi nga ng iba. No? Pero siguro kung tayo mga Kristiyano, marapat din natin na ito pag-usapan. Ano po? Siyempre, si Jesus, namatay siya para sa atin. No? Kaya nung panahon, nagapi na ni Jesus yung kamatayan. No? Nagapi na ang kamatayan. Yun po yung ating title. No? Ang tanong ko lang po, siyempre lahat tayo ayaw pa na mamatayan. No po, no? Kasi minsan naririnig ko, hindi ako natatakot mamatay. Totoo naman, kapag isang Kristiyano daw, talagang yung Kristiyano, talagang hindi naman na sila takot mamatay kasi alam nila na kung doon talaga sila pupunta. No? Kaya yung iba ayaw talagang pag-usapan yun kasi siguro hindi pa sure kung saan makakarating. No? Ito po ay nasa 1 Corinthians 15:54-55. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ayun. So, kumbaga ba, nasaan yung kamandag ng kamatayan? So, parang wala na. Kasi, nagapi na raw ng kamatayan. So, kanina tinanong ko sino natatakot mamatay. Wala naman, lahat naman tayo Kumbaga ba, ako din medyo natatakot pa rin naman ako mamatay. Kasi bakit? Kasi marami pa tayong maiiwan, hindi ba? Marami pa tayong pinag-aaral. At siyempre, nakakalungkot din naman yung maiiwan. Maiiwan sa bahay, hindi ba? Yung physical natin na iiwan natin.
No. Kaya tinitingnan ko. Nakakatakot naman. Lalo na po yung mga yung biglaan, yung mga aksidente, ganun, no, hindi naman natin alam kung saan mapupunta kasi siyempre aksidente 'yon, hindi natin alam, no. Pero siyempre, nakakalungkot yung mawalan tayo ng mahal sa buhay. Kasi kami nawalan na rin, 2 sunod, na buwan lang ang pagitan, nawalan kami ng mahal sa buhay. January, namatay ang father ko, at April naman, namatay ang sister ko, halos 2 buwan. 4 na buwan lang naman yung pagkasunod na namatay yung kapatid ko at saka yung father ko. Siyempre, nakakalungkot po talaga yon, no? Sa kabilang banda, pagkatapos ng pagdadalamhati, malungkot ka. Pagka naman tayo, after na nung pagkakalungkot natin, yung pagdadalamhati natin, siyempre nababago na rin yung ating pakiramdam kasi alam natin kung saan mapunta yung ating mga mahal sa buhay kasi sila naman ay mga tumanggap sa Panginoon. No? Kaya alam natin na kung saan na sila makakarating. Kumbaga ba, sa una lang talaga yung malungkot tayo, hindi po ba? Pero pag nakalipas na, alam naman natin na kasama siya ng ating Panginoon sa langit. Opo. So, hindi daw dapat nakatakutan ng ang kamatayan sapagkat nagapi na nga. No? Sapagkat nagtagumpay na ang Panginoong Hesus laban sa kamatayan. No? Sabi doon sa Lucas 24:1-3, ito yung kwento kung paano yung namatay si Kristo. No? Sa unang araw ng isang linggo, maaga pa, sila ay pumunta sa libingan. Dinala nila ang mga pabango at mga pamahid na inihanda nila at ang ilan pang mga babae. Ngunit nasumpungan nila, ang bato ay naigulong mula sa libingan. Nang sila'y pumasok, hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. At nangyari ay naguguluhan sila patungkol dito. At narito, 2 lalaki na ang kasuotan ay nagniningning ang tumayo sa tabi nila. Sila ay napuno ng takot at iniyok ko ang kanilang mga ulo sa lupa. Sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap sa mga patay ang buhay? Wala rito, ngunit siya ay bumangon na. So, nagbangon na si Jesus. Alalahanin ninyo kung paano niya sinabi sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa. Sinabi niya, kailangan ang anak ng tao ay ibinigay sa mga kamay ng mga makasalanan tao, kinakailangang maipako siya sa krus, at sa 3 araw, siya ay muling magbabangon. At ganun nga po yung nangyari. After po ng 3 araw, si Kristo ay muling nabuhay. No po. May mga aral po tungkol sa kamatayan tulad po ng mga sumusunod. May 3 lang naman po akong nakalista rito. Nga po pala, yung pong binabasa ko nito, ito po yung aming devotion na gusto ko lang naman pong i-share sa inyo. Devotion po namin ito, yung binabasa namin sa bahay. No? Una po, ang kamatayan ay nagdudulot ng kalungkutan. Siyempre po, pagka namatay talaga, malulungkot tayo. Dahil pinutol ng kamatayan ang ugnayan ng mga sa mahal sa buhay. Nawala na siya, pinutol na, so hindi na natin siya makikita, hindi na natin siya makakausap pa. So ayun. Maging ang Panginoong Hesus ay tumangis nang makita niyang inilibing na si Lazaro, ang kanyang matalik na kaibigan. So nalungkot siya. Ba't kaya nalungkot si Jesus? Namatay yung kanyang kaibigan? Yan. Nang makita ni Jesus na tumangis ang kapatid ni Lazaro na si Maria at ang iba pang mga tao, siya ay dumaing sa espiritu at nabagabag. Sa pagkakakitang nagdadalamhati sila. Nasaktan si Jesus hanggang sa puntong dumaing na siya sa espiritu. Iyan ang dahilan kung bakit si Jesus ay lumuha.
Labis siyang nalungkot na makitang namimighati ang kanyang mahal na kaibigan. Yan po ay mababasa sa 1:11:33 at 35. Sa akin pong pagkaintindi, hindi lumuha si Jesus dahil sa namatay si Lazaro. Naluha siya dahil sa mga kapatid niya, yung mga kaibigan na nagdadalamhati doon sa pagkamatay ni Lazaro. Siguro ayaw niyang nakikita na yung mga buhay nalulungkot. Ano po? Kasi patay naman na si Lazaro, alam naman niya kung saan pupunta si Lazaro. So, kaya yung mga buhay na nag-iiyakan, umiiyak, doon naluha ang ating Panginoon. Yun po yung una. Ang kamatayan ay nagdudulot ng kalungkutan. Lahat naman po siguro tayo nalulungkot pagka nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Ano po? Pangalawa po, ang kamatayan ay hindi huling hantungan. Kasi may nagsasabi, pag daw namatay tayo, yun na yung huling hantungan natin. So, sabi naman po sa Biblia, hindi naman daw po yun ang ating huling hantungan. So, saan po yung huling hantungan natin? Ang kamatayan ay paglilipat lamang mula sa buhay sa lupa patungo sa buhay na mainam sa piling ng Diyos. Kapag pala tayo'y namatay, pupunta rin tayo sa langit. Kaya ang pinakahuling hantungan natin ay yung sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay mababasa natin sa Pahayag 21:3-4. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan nila at sila'y makakapiling nila. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Napakasarap pala doon, pagka ikaw ay kasama na ni Lord. Wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, walang kalungkutan. Ngayon, tanong, sino na ang gustong makarating doon? Joke. Kaya ako'y may tanong. Kapag ba yung isang tao namatay, halimbawa yung mag-asawa, nauna yung lalaki, para bang pinag-usapan ng isang araw din. Nauna yung lalaki namatay, tapos dumating yung isang asawa, yung babae naman, namatay din. Magkakakilala pa ba sila? Hahanapin ba niya yung kanyang asawa? Paano pagka hindi niya nakita yung asawa niya? Malulungkot ba siya sa langit kasi hindi niya nakita yung asawa niya sa langit? Ano ba ibig sabihin na? Halimbawa, hindi niya nakita yung asawa sa langit. Maaring hindi siya sa langit napunta. No, di ba? No, kasi hindi mo nakita sa langit yung hinahanap mo. Naku, baka ako sa iba napunta yung hinahanap. So, sabi naman kasi dito, wala nang kalungkutan. So, siguro, hindi na kayo aakyat sa langit ng kayo mag-asawa, no? Kasi yun ang aking pagkaintindi dito. Malulungkot ka nga pag di mo na. Kaya nga, minsan papalitan na tayo yung isip natin siguro, papalitan na, no? Bago na yung ating isip. Kaya wala na nga talagang kalungkutan. Paano kaya kung nagkita sa ilalim ng lupa? Ayun, marami sigurong kalungkutan doon kasi napakainit doon. No? Dito nga lang, pagka tayo lumalabas, alas 11 hanggang alas 2, lalabas ka lang, bibili ka lang. Init na init, para bang practice? No? Parang sabi, magsisi ka na, ganito ang mararamdaman natin, mas matindi pa dito ang ating mararamdaman kapag di pa tayo nagsisi. Ano po? Iisipin mo. Sige po. Nasa na ba ako? Ayun. Sabi po sa John 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid.
Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitiran? At kapag ipinaghanda ko na kayo ng matitiran, isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ayun, kung saan naroroon si Lord. Kumbaga ba, paghahanda na tayo ni Lord doon pagka tayo nawala, no? So, ibig sabihin, sa langit tayo pupunta kasi marami daw silid doon. Sana lahat tayo ay mapunta roon. At alam ko naman na, di ba, tayo naman naniniwala na ang Panginoong Hesus ay ang ating nag-iisang Diyos. No po? At tayo nananalig sa Kanya. Kaya po, ayon, ako'y naniniwala na lahat naman tayo ay sa itaas mapupunta. Makakapiling natin siya. Kasi napakarami daw na silid na para sa atin. Sana meron po tayo doon. Ano po? At ang huli, yung pangatlo, nang mamatay at mabuhay na muli si Jesus, nawakasan na ang kapangyarihan ng kamatayan. Ayun. Sa buhay ng tao. Hindi dapat katakutan ang kamatayan sapagkat nagapi na ito ng ating Panginoong Jesus. Nagawa na niya yon. Nung siya naipako hanggang sa siya mamatay. Binasa natin kanina. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kumikilala sa Diyos matapos mamatay ay mabubuhay na muli at makakapiling ng kanyang manlilikha. Kaya nga po ang sabi sa 1 Corinthians 15:54, nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? So, tinalo na ng Panginoon Diyos yung kamatayan. So, para po sa conclusion, hindi dapat katakutan ang kamatayan sapagkat nagapi na ito ng ating Panginoon dahil si Kristo ay nabuhay at namatay na matapos na mamatay. Gayunman ang lahat ng tao, bawat isa'y kakamtin ang kanyang lugar, angkop sa kanya sa susunod na daigdig. Yun po. Kaya po, may tanong din po uli ako, pag nilayan na lang po natin, siguro kahit na pag tayo matutulog, bakit maraming tao ang takot mamatay? Yun. Isipin na po natin. Bakit may pag-asa ang mga mananampalataya laban sa anumang takot, lalo na sa takot sa kamatayan? Ayun po. Maiksi lang naman po yung mensahe. Mabot lang po tayo 20 minutes. So tayo po muling manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mensaheng ipinabot mo po sa amin. Salamat po sa gabing ito at natanggal na po ang takot sa aming mga puso tungkol sa kamatayan sapagkat ngayon naunawaan namin na hindi sa kawalan mauwi ang katapusan ng aming buhay sa lupa matapos mamatay, kundi sa isang mabuting uri ng buhay sa iyong piling. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Salamat po.